isyung Mindoro tayo, mga kapatid, NPA, mga party list, UP, at ito ang matindi. Medyo maselan itong pag-usapan natin at ipagpaumanhin po ninyo baka may masagasaan tayo, no? Ang mga babae natin sa politika. Okay, Mindoro. At saka yung isang PhilAm na nahuli, na-discover na nagtago dun sa gubat. May nagsabi, nagbaliw-baliwan o talagang na-shock itong batang to. At meron din OFW nanay na yung anak niya namatay. Lahat ng ito, hindi tayo sigurado kung ito ba'y fake news o hindi. Pero ang isa lang ang klarong-klaro. Ang taga-UP, hindi ito mga NPA. Walang NPA sa UP. Pero ginawa itong pugad ng mga NPA. Yan ang katotohanan dyan. At hindi ito unique sa Pilipinas. Sa ibang bansa, meron din sila. Kaya kung makita ninyo, may mga branches na itong ating mga party list sa ibang bansa, lalo na sa US. Kasi ito talaga'y worldwide agenda. Ang gusto nila na baguhin talaga ang buong mundo. At lahat ng sulok ng bundong mapasok nila, papasukin nila. Kaya ang ibig lamang sabihin nito, hindi lang NPA ang kumakana nito. Pati ang international nating mga communities ay meron silang agenda nito. Kaya ito ay labanan ng makakanan at makakaliwa. At ito na ngayon ang sunod nating pag-usapan. Nasabi ko maselan. Kasi sa totoo, ang karamihan sa mga nangyaring ganito, ang tinatamaan, mga babaeng kabataan. Tingnan mo, yung PhilAm. Di ko na matandaan yung pangalan niya eh. Babae. Si Rinico. Babae. Yung namatay na kasakasama ni Rinico, babae rin. At karamihan sa mga party list natin, mga kabataan, ang mga leader, mga babae. Kung meron mang lalaki, hindi masyadong active. Ito ang katotohanan, mga kapatid, na dapat talaga nating bantayan. Kasi kung hindi, matatalo ang mga makakanan sa mga makakaliwa. At ang mga makakaliwa ngayon ay pursigido. Pursigido sila. Hindi masama ang mga makakaliwa. Maganda rin yung layunin nila. Kaya lang, madali silang sirain, madaling gapiin ang kanilang mga logic. Ang logic nila, madaling gapiin. At hindi na ito maniniwala, hindi na ito makikinig ng reasons dahil ang pinapairal damdamin. At gusto ba nating mangyaring ganito? Sa makakanan, delikado rin. Kasi karamihan din sa mga nangyari in the past, meron din mga makakanang na-involved, kagaya kay Hitler. At maraming iba. Pero mas marami ang damages na ginawa din ng mga makakaliwa. At ito ang delikado ngayon. Kaya ang mga kababaihan ngayon, sa halip na sila, pagpaumahan ninyo mga kapatid, sabihin ko ito, sa halip na silang tutulong sana sa ating bansa, sila pa ang sumisira. Hindi lahat ng kababaihan, pero napakarami nila, marami-rami na rin ang mga ito. Ito si Ilago, Rinico, Francis Castro, meron pang isa yung sa teachers, hindi ko na matandaan yung iba. Ang dami, no? At makikita mo talaga, karamihan sa mga active, mga kababaihan. Ito ang masama ngayon at nakakalungkot, nakakatakot. Kasi hindi natin alam, pinapasok na ang ating mga kabataan ng mga ideology na hindi lang natin alam, ito'y galing din sa makakaliwa. Halimbawa, bakit dumadami ang mga kabataang binabae? Mga lalaking mga binabae na ngayon. Ganito rin
ang mga makakaliwa rin ay may pakana dito. LGBTQ, kanino bang ideology ito? Makakaliwa, mga kapatid. At nanggaling ang ideology ito sa third and fourth generation ng feminism. Sino ba ang mga feminist na nasa ibang bansa? Mga babae rin. Kaya talagang unconsciously, ang mga babae, ang akala nila nakagawa sila ng mabuti sa mundo, sa society, sa bansa nila. Pero hindi, sa totoo lang, naninira sila. At ito mababash tayo, mga kapatid. Pero kailangan sabihin natin ang ating nakita at ating napag-aralan. Ay hindi lang naman akong nagsasabi nito. Sa ibang bansa ganun din. Kaya ang kanilang bansa ay ganito, kagaya ng Amerika, dahil sa leftist na mga ideologies. Masyado na sila ngayong aggressive at pinapackage nila ang kanilang ideology para ang mga bata ay makumbinsi. Pinapackage nila ito na tatama, hindi lang umpisa sa utak. Sisirain muna ang damdamin. Kasi pag nasira na ang damdamin ng emotion, madali nilang pasukin ang isip. Kaya yan ang dapat bantayan. Kaya dumadami, no? Kagaya itong ating Manuel, itong isang si Danya, ito si Jukno, at marami pa dyan. Tingnan ninyo ang mga pag-uugali, yung kanilang pag-asta. Ang mga taong ito ay mga binabae. At marami dyan sa ating kongreso, hindi lang binabae. Mga babae talaga na magiging mga patutot ng mga lalaki. Mga prostitute, nagiging patutot, nagpapagamit sa mga lalaki na merong kapangyarihan na mabigyan sila ng mga bagay na ang akala nila magbibigay sa kanila ng kaligayahan. At marami dyan. Kaya ang bansang ito'y sisirain lang talaga ng kabataan. Sigurado ako dyan. At ang sisisihin natin, tayo mga magulang. Doon tayo nagkulang dahil tayo ay nagumuna sa ating mga pagsisikap, hindi lang naman sa pangangailangan ng ating tahanan. Tayo nagumon sa pagsisikap upang tayo ay makapantay doon o kaya lumampas pa, umangat pa tayo, mas pataas pa tayo sa ating mga kapitbahay, sa ating kapwa nating nakikita natin na ang akala natin umaasenso sila at nakukuha nila ang kanilang pag-asenso sa ganitong mga kaparaanan. Nabibisi tayo. Kung honest tayo, busy tayo sa ating trabaho, paghahanap buhay. Pero kung tayo naman ay mga shrewd, meron tayong kaisipan na meron palang madaling paraan upang makamit natin ang gusto nating makamit na akala natin magbibigay sa atin ng kaligayahan, gagawin natin ito. At napababayaan natin ang ating mga anak. Hindi ko sinisisi ang mga kabataan. Yung mga nagsabi na pinagpaaral kayo pagkatapos ganyan kayo. Duty ng magulang na magpapaaral. Pero wag natin kalimutan mga magulang. Duty rin natin na hindi lang ang ating pagpaaral sa mga universidad, sa mga eskwelahan. Mismo sa tahanan natin, kailangan ang pag-aaral ng ating mga anak ay mag-umpisa dito. Upang mabuo ang mga prinsipyo, mga values, kung ano man ito, na kanilang panghahawakan kung sila'y mag-iisa na lang lumakad sa mundong ito. Kasi sa panahon na mayroong papasok na ibang kaisipan, na narinig nila, mga ideology na kagaya na itong mga makakaliwa, madali lang silang gapiin. Malali silang igapos. At pag nagapos na sila, kasi mahina nga ang pundasyon, madali na lang nilang nanakawin ang buong katawang ito, ang isip ng ito, ng isang bata. Kaya wag natin sisihin sila. Yung mga nangangantyaw, yung mga nagkokomento ng hindi maganda, hindi ko sinasabi
na kayo ay mali. Sinasabi ko lang, hindi dapat natin tingnan sila lang. Tingnan din natin ang ating mga sarili. Meron ba tayong naitulong sa ating bayan, sa ating society, sa ating pamilya? Kung wala naman at tayo ay nagsasalita lamang, ay wag na lamang. Kasi hindi ito nakakatulong at ito'y magpapawatak-watak lamang sa ating bayan. Kaya itong nangyari sa atin, itong korupsyon ng ating bayan, ang kababaihan sa ating Kongreso ang ating masisisi nito. Kasi ang akala ko noon, ang pagpasok ng mga babae sa ating Kongreso, sa ating gobyerno, ay makakatulong kasi kinukonsider ko silang mga ilaw. Hindi lang ilaw ng tahanan, kung hindi ilaw din ng lipunan. Ang nangyari, sila'y nagiging mga patutot na ngayon, mga prostitute, ng mga tao, ng mga lalaki talaga na sa ating gobyerno, kongreso. Bibigyan lang ng kukonte, makabili ng mahaling bag, mamahaling sapatos, o kung ano man dyan, kakalimutan na nila lahat. Bakit? Ganon eh. Kung wala si speaker, the Speaker of the People, the best Speaker of the Philippine Congress, pinakamalakas na palakpakan sigawan, Speaker Martin Romualdez! Bumaha at bumagyo ng biyaya dito sa ikalawang distrito ng ating lalawigan. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may akap dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. ganun din. Ang PhilHealth, alam ninyo, ito ay tama lang nagagamitin talaga sa DPWH. Hindi makatulay. Walang road. Paano kami makaka-reach doon? We have to use some funds na para maiabot at health-connected yon kasi yung mga tao nandoon sa lugar na yon, hindi yun maaabot ng PhilHealth. Maaaring gamitin yung accumulated revenues na hindi ibinabawal. Diba? Hindi siya Pero hindi ba binabawal. yung sinajustify nyo na lang, Attorney Because Claire? that's the Para makagawa ng tulay, para makatawid yung pasyente sa isang tabi ng ilog, papunta sa tabing ilog, para makarating sila ng ospital. Ganyan ang mga patutot at example ng mga patutot ng ating bayan. Kaya kayo, no, mga kababaihan, huwag kayo masaktan. Hindi naman lahat, hindi ko nila lahat. Pero marami talaga kayo. Kayo ang mga ilaw sana, hindi lang ng tahanan, pati lipunan. Pero sinayang ninyo ang pagkakataon na sana mailawan ninyo ang kaisipan ng mga lalaking mga kurap din magmula pa nung unang panahon na sana nauliwanagan sa inyong liwanag. Pero hindi. Sa halip na kayo ang tumulong, hinayaan ninyo na kayo ay gagawing mga patutot. At pinapapatay ninyo ang inyong mga ilaw sa pamamagitan ng inyong pagsuporta, pag-justify, at pagsasabi, ang mga taong ito'y matino, matuwid. Bakit ninyo kamumuhian? Mapagpalang araw po sa ating lahat.